detensyon sa Makati City. Kilala namin si Chad na isang masipag na lalaki na naghahanap buhay bilang isang tsuper ng sasakyan na pang-abang at serbisyo dito sa aming lalawigan ng Rizal. Kilala siya ng lahat dahil mabait, magalang, at laging maagap sa mga tawag ng pasahero. Madalas siyang umiikot sa mga bayan ng Tanay, Halahala, at lalo na sa mas liblib at madilim na mga daan, papasok at palabas ng bayan ng Baras. Doon matatagpuan ang mga makakapal na kagubatan at matatayog na bundok, kung saan sinasabing maraming mga kwento ng kababalaghan at mga nilalang nang hindi karaniwang nakikita ng mga tao. Isang gabi, mga alas 11 na yata noon, halos tapos na sana ang kanyang trabaho at balak na niyang umuwi at magpahinga. Napakapayapa ng paligid, tahimik ang kalsada, at tanging tunog lang ng kanyang makina at mga kuliglig ang narinig niya habang binabaybay ang kalsada sa gawin ng Baras. Akala niya ay magiging payapa talaga ang pagtatapos ng gabing iyon, hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. May pumasok na kahilingan ng serbisyo galing sa aplikasyon. Tiningnan niya ang detalye. Ang lugar na paghihintay ay sa isang liblib na bahagi ng bayan, malapit sa isang lumang sementeryo at gubat na talaga namang kinatatakutan ng mga tao. Marami na raw ang sumubok tumanggap at tumingin sa kahilingang ito, pero lahat sila ay biglang tumanggi o biglang nawawala ang booking. Sa katunayan, binanggit ni Chad na halos 10 o 12 tsuper nang lumampas at hindi tinanggap ang tawag na ito ng gabing iyon. Dahil nga matapang naman itong si Chad at kailangan niya ng kita, lalo na't malaki ang halagang nakalagay na pambayad, tinanggap na lamang niya ito. Dumiretso siya sa lugar na nakalagay sa mapa. Pagdating niya doon, wala siyang nakitang tao. Napakadilim ng paligid at ang tanging ilaw lang ng kanyang sasakyan at isang poste ng kuryente at na tila humihina ang ilaw ang nagbibigay liwanag. Bumaba siya saglit at sumilip sa paligid. Wala talagang tao. Tinanong niya sa cellphone kung nasa na ba ang kanyang pasahero. Nandito na ako sa iyong tapat. Sagot agad ng mensahe mula sa nagbook. Napakurap naman si Chad. Tinitigan niya ng mabuti ang buong paligid mula sa bintana hanggang sa labas ng kanyang sasakyan. Wala naman po ako nakikitang tao dito, miss. Sagot niya pabalik habang kinikilabutan na ng kaunti. Nasa harap na kita. Nakaupo na ako sa likod. Ang mabilis na tugon mula sa kabilang linya. Nangatog ang tuhod ni Chad. Dahan-dahan siyang lumingon sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Doon, sa ilalim ng madilim na anino, nakita niya ang isang babae. Nakasuot ito ng mahaba at puting damit na tila lumulutang ang laylayan, at mahaba ang ibuhok nito na halos takpan na ang kanyang buong mukha. Hindi niya narinig o naramdaman man lang na bumukas ang kahinduan ng sasakyan o may pumasok na tao. Tahimik itong nakaupo sa pinakadulong bahagi ng upuan. Tuwid na tuwid ang upo at hindi gumagalaw. Hindi na umimik pa si Chad. Sa sobrang takot at gulat, ibinalik na lang niya ang atensyon sa daan at dahang-dahang pinaandar ang sasakyan. Ramdam niya ang bigat ng katauhan sa likuran. Isang malamig at nakakabiglang bigat na tila humahatak sa sasakyan pababa. Sinubukan niyang sumilip sa salamin sa itaas, pero nakayuko lamang ang babae at hindi niya makita ang mukha nito. Habang nasa biyahe sila at papalayo sa gubat, padaan ang tingin ni Chad sa kanyang salamin sa harap, kung saan nakasabit ang kanyang mga panalangin. Isang mahabang rosaryo na gawa sa kahoy at isang maliit na bote ng langis na binisbasa ng pari mula pa sa simbahan ng Baras. Ito ay lagi niyang dala-dala bilang proteksyon laban sa masasama.
Habang nakatingin siya roon, namutla si Chad at muntik nang mawala ng kontrol sa manibela. Nakita niyang biglang umusok ang maliit na bote ng langis. Ang langis sa loob nito ay unti-unting uminit, kumulo, at naging tila kumukulong tubig na nagbubuga ng mainit na usok at bula. Ayon sa mga matatanda at mga nakakaalam, kapag ganito ang nangyari, kapag kumulo o umusok ang binasbasang langis sa tubig, ibig sabihin may kasama kang hindi karaniwang nilalang. Ibig sabihin, nasa loob mismo ng iyong sasakyan ang isang multo, espiritu, o nilalang na galing sa kabilang buhay na hindi payapa. Naramdaman ni Chad ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Pero natili siya'y nakakapit sa manibela habang nakatuon ng mga mata sa daan na tila walang katapusan ng haba. Ang lamig na nagmumula sa likuran ay unti-unting yumayakap sa kanyang buong katawan. Tila mga kamay na dumadampi sa kanyang liig at braso. Maya-maya pa, narinig niyang isang boses. Mahina, paos, at parang humihilikabok na bulong mula sa likuran. Dito na lamang ako bababa. Nandito na ako. Nanginginig ang boses ni Chad na sumagot. Sige po, miss. Inihinto niyang sasakyan sa gilid ng kalsada, sa isang lugar na medyo may ilaw, pero tahimik at walang kabahay-bahay. Hinihintay niyang bumukas ang pintuan o marinig yung yabag ng pagbaba, pero walang tunog ng siradura, walang ingin ng pagbukas ng pinto, walang hakbang na narinig. Pero sa isang iglap, isang napakalakas at mabigat na kalabog ang kanyang narinig mula sa pintuan sa likuran. Parang binato ang pintuan ng napakalakas na para bang may napakalaking tao o bagay ang tumama rito at lumabas. Dahil sa gulat, agad na napalingon si Chad sa likuran. Wala na. Walang tao. Walang babae. Walang puting damit. Ang upuan ay walang laman at napakalinis. Ngunit nananatili ang malamig na hangin na tila bumabalot sa buong sasakyan. Tinitigan niya ang bawat sulok, ang sahig, at ang mga bintana. Lahat ay sarado pa, malinis, at walang bakas ng paglabas. Parang nakalabas ng hindi nagbubukas ng pinto. Parang nakawala ng walang ingay, maliban sa nakakatakot na kalabog na iyon. Hingal na hingal at basang-basa na sa pawis ang kanyang damit. Binuksan niya ang ilaw sa loob ng sasakyan. Kailangan niya makasiguro kung totoo ba ang lahat ng ito o guni-guni lang dahil sa kanyang sobrang pagod. Doon, sa ibabaw ng upuan kung saan nakaupo kanina yung babae, may nakita siyang nakapatong na bagay. Isang makapal na balot ng pera. Kinuha niya ito sa kabingilang. Mahigit 1,500 pisong halaga. Sapat na halaga para sa ilang araw nilang pagkain. Pero habang hawak niya ito, naramdaman niyang malamig na malabig ang pera. Parang kinuha lamang sa isang bangkay o sa isang malamig na libingan. Sa sobrang takot at pangamba, dali-daling pinaandar ni Chad ang sasakyan palayo doon. Hindi na lumingon pa. Tuloy-tuloy na umuwi sa kanilang bahay. Nang dumating siya sa kanyang pamilya, halos hindi siya makapagsalita dahil sa pangyayari. Kinuwento niya sa amin ang lahat ng detalye. Ang liblib na lugar sa baras, ang puting damit, at ang kumulong langis na patunay na hindi ito tao, at ang biglaang pagkawala. Saka ang perang iniwan na tila pambayad ng isang nilalang na hindi pa katawid sa kabilang buhay. Mula noon, hindi mo na muling tumatanggap si Chad ng anumang booking galing sa gawi ng baras tuwing hating gabi. At ang perang iniwan, sinasabing tinago niya ito at hindi ginamit
dahil ayaw niyang makitang may anumang masamang mangyari sa kanyang pamilya dahil sa bayad na galing sa isang nakakatakot na sakay sa gabi. Ito ay kwento mismo ni Tasyo, ang aking ama. Noon, nagkatrabaho siya bilang isang ahente at tagabenta. Halos araw-araw ay nasa labas siya at naglalakbay sa iba't ibang panig ng bansa at mga syudad. Sanay siya sa ingay, sa dami ng tao, at sa gulo ng kalsada. Pero may isang pangyayari na hindi niya makakalimutan. Isang tagpo na nagpalamig sa kanyang dugo at nagpatunay na hindi lahat ng nakikita natin naglalakad ay tunay na tao. Nung araw na yon, nasa syudad siya ng Makati. Matapos niyang makipagkita at makipag-usap sa isang kliyente, nagpaalam na siya at naglakad palayo patungo sa Ayala Triangle. Balak na sana niyang pumunta sa terminal ng bus upang makauwi dahil oras na noon ang paglabas ng mga empleyado at saksika na lang ang mga tao sa mga bangketa. Habang naglalakad siya, abala sa pag-iisip at pagbibilang ng kanyang mga dokumento, bigla siyang napahinto at napatingin sa malayo. May papalapit na grupo ng 3 lalaki. Mula pa lang sa malayo, agaw pansin na sila. Nakasuot sila ng mga formal na damit, mga Amerikana at kurbata na kulay itim at abuhing puti, at tila gawa sa mamahaling tela na kumikinang ng bahagya sa liwanag ng araw. Maayos naman ang kilos nila, diretso naglalakad at sabay-sabay ang hakbang na parang mga sundalo o mga opisyal na mataas ang katungkulan. Pero hindi ang kanilang kasuotan ang nakapukaw ng pansin ni Tasyo, kung hindi ang kanilang tangkad. Sobrang tangkad nilang 3, mas matangkad pa sa mga kilalang manlalaro ng basketball. Sa tansya ni Ama, lagpas sa 6 na talampakan ng taas ang bawat isa, at tila mas matatangkad pa sila habang lumalapit. Payat at mahahaba ang kanilang katawan, at ang mga balikat nila ay tuwid na tila hindi sila yumuyuko kailanman. At narinig na nga ni Ama ang kanilang mga boses kahit malayo pa sila. Napakalakas daw ng kanilang usapan. Malinaw at matitinis ang kanilang mga tinig na parang sumasalamin at umalingaw-ngaw dun sa hangin. Ang kakaiba pa rito, sa halip ng mga salitang pamilyar o wikang naiintindihan, ang narinig ni Ama ay tila mga huni at sigaw ng mga ibon. Magkakahalo ang mga tunog. May matinis na pagsipol, may mahabang paghuni, at mga kuluskos na parang nagagaling sa gubat. Sa isang iglap, tilang mga boses na yun na lamang ang umiiral sa paligid. Nawala ang ugong ng mga sasakyan, ang yabag ng mga tao, at ang ingay ng syudad. Naging bulag at bingi ang paligid, at tanging ang usapan ng 3 nilalang na iyon ang tanging naririnig ng kanyang mga tenga. Nalamig siya at kinalabutan. Alam niyang wikang tao ang dapat nilang gamitin, pero lumalabas sa kanilang mga bibig ay wika ng mga nilalang na lumilipad sa himpapawid. Habang papalapit sila ng papalapit, hindi niya na maalis ang kanyang paningin. Nakapako ang kanyang paningin sa kanila, at kahit may mga ibang tao sa pagitan nila at ng mga ito, tila dumadaan lang sila sa mga tao na parang hangin. Hanggang sa magkasalubong na sila, ilang hakbang na lang ang pagitan. Doon niya nakita ng malapitan ang kanilang mga mukha, at halos huminto ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa sobrang takot. Ang kanilang mga ulo ay hindi katulad ng sa karaniwang tao. Mas mahaba ito, pahaba pa itaas. Parang hugis ng ulo ng mga sinuunang pinuno o pharaoh na nakikita sa mga lumang aklat sa Ehipto. Matulos at mahaba ang hugis mula sa noo hanggang sa likuran. Ang kanilang mga ilong naman ay hindi bilog o pantay, kundi mahaba at matutulis na parang tuka ng isang malaking ibon. At ang kanilang mga mata,
Wala silang puting bahagi ng mata. Walang itim at puti. Walang kulay usul o kayumanggi. Ang buong bilog ng kanilang mga mata ay puro itim, madilim, malalim, at walang buhay. Tila ang mga butas na ito ay humihigop ng liwanag, at kapag tumitig ka, pakiramdam mo ay nakikita nila ang iyong kaluluwa. Wala silang pilik mata, at ang mga balat sa paligid ng kanilang mga mata ay maninipis at kulay abo, na parang balat ng ibon na walang balahibo. Naglakad sila na diretsyo sa harap ni Ama. Nakatuon lang ang tingin ni Tasyo sa kanila, puno ng takot at pagkamangha. Pero ni isa man sa tatlong nilalang, hindi siya pinansin. Tila wala silang nakikitang tao sa kanilang dinadaanan. O baka naman, hindi nila nakikita ang mga tao dahil ibang antas sila ng nilalang. Dumaan sila sa kanyang harapan. Ilang pulgada lang ang layo, at naramdaman ni Ama ang hangin na galing sa kanila. Malamig, amoy luma, amoy gubat na malayo sa amoy ng syudad. Sa sandaling lumampas na sila at lumayo na ng kaunti, biglang naglaho ang kanilang mga boses. Ang mga huni at sigaw na pumuno sa hangin, biglang nawala, at bumalik ulit ang ingay ng paligid. Ang busina ng mga sasakyan, ang tawanan ng mga tao, at ang galak ng syudad. Mabilis na lumingon si Ama upang sundan sila ng tingin at siguraduhin hindi niya lamang ito guni-guni. Pero dahil sa dami ng tao at sa siksikan ng oras na iyon, wala na silang bakas. Naglaho sila sa karamihan na parang bula. Walang direksyon, walang pagtatago. Basta na lang silang nawala na parang usok na tinangay ng hangin. Nang makasakay na si Tasyo sa bus pauwi patungo sa lalawigan ng Rizal, habang nakadungaw sa bintana at pinagmamasdan ng mga puno at bukirin, doon lang niya napagtanto ang bigat ng kanyang nakita. Tinignan niya mga kasamahan niyang pasahero, ang mga tsuper at ang mga taong nagdaraan. Lahat naman sila ay may tamang hugis ng ulo, may ilong na pantay. Ang mga mata ay may kulay at buhay. Napaisip si Ama. Bakit kaya ako lang yung nakapansin sa kanila? Bakit parang walang ibang lumingon o nagulat maliban sa akin? Simula noon, nanindigan si Ama sa kanyang paniniwala. Sa mundong ating ginagalawan, sa mga lansangan, sa mga gusali, at sa mga lugar na akala natin ay para lamang sa mga tao, may mga nilalang na nagpapanggap. Nakasuot sila ng damit ng tao, naglalakad ng tuwid, at nagsasalita sa paraang parang atin. Pero kapag tinignan mo ng mabuti at masusi, makikita mo ang katotohanan. Hindi sila tao. Sila ay mga nilalang na galing sa ibang kaharian. Mga nilalang nakikihalubilo sa atin nang hindi natin namamalayan. At naglalakad sa liwanag ng araw na tila isa sa atin. Ito ang kwento ng aking ama. Hanggang ngayon, tuwing makakakita siya ng taong kakaiba ang tindig o sadyang napakatangkad, nanginginig siya at napapaalala sa tatlong lalaking may mukha at wika ng ibon na nakita niya noon sa lungsod ng Makati. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng ganun? Ibahagi mo naman ang iyong kwento doon sa ibaba. Experience na yung nalalakit na gano'n. Yung sa swimming namin, namuntik na. Ayan po, pwede niyo po bang ikwento yung mga ganyan pong experiences niyo, yung parang pinaka-memorable na hindi niyo po talaga makakalimutan? Yung swimming na yon, siguro kahit uugod-ugod na ako, hindi ko na makakalimutan talaga yun. Every time na itatanong sa akin yun, or pag may nagtanong sa akin, kamusta yung swimming yun dati, meron akong isang talagang kwento na ikukwento, paulit-ulit. Yun, yung sa head. Ay, nabanggit ko yung pangalan. Okay lang naman kasi napalitan na yung pangalan ng resort sa Malabon. Boundary siya ng Malabon at saka Obando, Bulacan.
So sa mga nakakapanood na taga Bulacan at saka taga Ubando or taga Malabon, alam nyo na yung way na puro pala isdaan yun. Napag-isipan lang namin mag-swimming, yung pinsan ko nag-book siya ng resort. Si Chiclet, by the way, hi Chiclet. So si Chiclet nag-book siya ng resort sa Malabon kasi gusto ko mag-swimming, kami magkakamag-anak ng pinsan. So dumating kami doon sa resort, mga 8. Pagdating namin doon, head count lang. So syempre, head count bilang kasi may bayad yung entrance, bukod pa yung bayad mo doon sa resort. So binigay na sa amin yung bayad ng mga per head. Pagpasok namin doon, yung mga bata nag-asikaso na, yung iba pwede na mag-swimming while nagbibilang kami ng head count para ibayad dun sa cashier. Yung setup kasi nung resort is pagpasok mo, swimming, nandyan din, meron ako mga kuha dyan, existing pa yung mga pictures. So pagpasok mo, nandyan siya, pagpasok mo, swimming pool na matatanaw mo na. Dyan sa may gilid, meron siyang railing na maliliit na hindi kasya ang ulo ng bata. Take note, hindi kasya. Kasi mamaya ikukwento kung bakit. So ngayon, meron ding may mga upuan dyan. Yung mga upuan dyan at may upuan din dito pa ganun. Tapos swimming pool siya. Puro parang pebbles na semento. So lahat yan ganun. So umupo kami dun ni Chiclet. Ako, si Chiclet ako. Hindi ko alam kung sino katabi ko, si Janjan yata. Tapos isa pa, hindi ko rin alam kung sino, baka anak niya. Si Daddy nandito kasi nagbibilangan nga kami. Kailangan nasa abot ng 5,000, parang gano'n. Hindi ko na matandaan. Bilang ako, so hindi siya nilalapag kasi hawak ko lang yung pera. Doon nagsimula yung kakaiba. Bilang. Shortcut natin. Pag binibilang ko siya, kompleto siya. Pero dahil nga kasi, unang instance, binilang ko siyang paganyan. Pero ang bilang ni Chiclet, kompleto yung nagbigay yung head. So binilang ko siya, nilapag ko dito yung pera. Pagkalapag ko, kulang na 100. Sabi ko, Chiclet, baka mamaya hindi pa nagbibigay yung mga iba, si ganito, ganyan. So, nang hingi siya, nagbigay ka na ba? Ganyan. Siyempre, pag magpipinsa kayo, bardagula kayo mag-usap eh. So, sabi niya, si ano ba nagbigay na? Ganito, ganyan. Si Daddy naglabas ng 100. Para makompleto lang. Para mabayaran na. Sige, go. Ako naman, may bilang, may pagka-OC ako, binilang ko siya. Sa kamay ko lang, may bilang naman tayong ganun eh. Kompleto. OC pa rin. Nilapag ko siya ulit. Bilang, eto, ganito, ganyan. Kulang siya ng 150. Bakit siya magkukulang ng 150? Inabunuhan na nga ng 100, diba? So, ito na. Dead man din kami. Although nakakaramdam na kami. By the way, si Chiclet nakakaramdam din yan. Nakakakita rin siya kasi nasa lahi nga namin eh. So, bilang kami, si Mami naglabas na ng ulit ng 100. Si Daddy naglabas ng 50. Magkano na abono ni Daddy? 150 na ha. So, magkano na yung abono? Ang dami na. Sobra-sobra na dapat. Bilang ako ulit kumpleto na. Hindi ko alam kung bakit ko siya binilang ulit ng palapag para i-ganong-ganong ko. Kulang na naman siya. Hindi ko na alam tandaan, 150 na naman yata or 50. Naglabas ulit si Mami o si Daddy yata ng panibagong ambag para lang makompleto na. Naiinis na si Daddy. Ano yun na yan? Para makabayaran na yung cashier doon, ganyan-ganyan. By the way, kami lang po ang naka-check-in that night. Wala pong ibang guests. Kami lang po talaga. So, nung naisip namin ni Chiclet na nagkatingin na kami ni Chiclet na parang, So, parang ako naman, bilang mapagbiro, bakla nga ang lola mo. Gumanyan lang ako, sumilip lang ako sa ilalim nung sementadong lamesa. Sabi ko, baka naman, pinaglalaroan tayo ng mga people, sino, pa-excuse lang, laro-laro, ganon. So, yun, nagsimula dun yun. By the way, yung likod nung resort is pala isdaan siya. Yung dalawa kong pinsan, nakakita ng ihawan sa likod. Kasi maraming CR yun eh. May CR malapit sa pool, may CR din na malapit sa likod. Parang ganon. So, may dala silang mga isda, ganyan. Sabi, ihaw nyo na yan, ganyan. So, si Roniel, si Roniel at saka si Titong, sila yung mag-iihaw ng bangus. Sumama ako kasi, syempre, gusto ko makita yung ganyan. Yung setup kasi nung resort, pwede kang mag-overnight, parang ganon. So, merong, bukod yung swimming pool dito sa entrada, bukod din yung bahay dun sa dulo. Kung napipicture nyo yung, merong parang paakyat, na hagdanan tapos bahay na siya. Pero sa dulo siya. Dulo pa. Yung likod nun, yung likod ng buong resort is palaisdaan. Punta kami doon, sabi namin, tara mag-ihaw na tayo. Pero nakakaramdam na ako ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nga clairvoyant ako. Pero nagkasiyahan na sila, saya-saya.